Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Halima S. Dumagay. I am the next or the continuation of the report of Al-Amer Ibrahim. So let's proceed on number 3, trade liberalization. Many developing countries pursue trade liberalization as a means to integrate into the global economy. This involves reducing trade barriers such as tariffs and quotas, and participating in regional or global agreements. Trade liberalization can enhance market access, attract foreign investment, and promote efficiency through competition. However, it can also expose domestic industries to international competition, which may negatively impact certain sectors and workers. So, itong trade liberalization ay ang pagbawas ng mga hadlang or pagkulang sa mga hadlang sa mga about sa pangangalakal or pagsali sa mga pandaigdigang kasunduan about sa kalakalan. So, ito ay para mapaganda ang pag-access sa mga merchants para akitin or pamunuhan at para itaguyod ang mga effective na pangangalakal. So, ang halimbawa nito ay ang pakikisali or pagsali sa Mexico sa NAFTA upang mas mataas o para taasan ang kalakalan sa United States. Number 4, intellectual property rights. Developing countries often face challenges in protecting intellectual property rights or IPR, such as patents and copyrights, trademarks. Trade policies related to IPR aim to create a conducive environment for innovation, technology transfer, and investment. Balancing the protection of IPR with the need for affordable access to essential goods, such as medicines, a critical consideration for developing countries. So, itong intellectual property rights ay tumutukoy sa mga legal na karapatan na mayroon ang mga lumikha. For example, sa patents or sa copyrights, trademarks. Mahalaga ang intellectual property rights sa pagprotekta ng mga bagay na hindi pisikal at sa pagtutulak ng mga innovation at creativity. So, ang intellectual property rights ay sumasaklaw sa iba't ibang uri ng mga naiilikha tulad ng mga ganyan, copyrights or trademarks or patents. Let's proceed on trade facilitation. Developing countries focus on improving trade facilitation measures, including customs procedures, infrastructure development, and logistics. Streamlining trade processes can reduce transaction costs, enhance competitiveness, and attract foreign investment. Additionally, enhancing connectivity and infrastructure can improve access to global markets, particularly for landlocked countries. So, itong trade facilitation ay nakafocus siya sa pag-improve ng trade facilitation measures na include doon ang customs procedure or infrastructure development and logistics. So, ang layunin ng trade facilitation na ito ay para maakit ang mga pamumunuhan at para rin mapabuti ang pag-access sa mga merchants at para mapabilis ang mga process sa kalakalan. So, ang halimbawa ay ang mabisang mga process sa clearance ng customs sa Singapore na ito ay naakit niya ang mga negosyo. Number 6, regional integration. Developing countries often engage in regional trade agreements and economic integration initiatives. These agreements aim to promote intra-regional trade, enhance market access, and foster economic cooperation. Regional integration can lead to economies of scale, increased foreign direct investments, and improved regional stability. However,
Challenges such as differing levels of development and equal distribution of benefits need to be addressed. So itong regional integration ay ang pagsali o pagkikilahok sa mga regional na kasunduan sa economy upang mapalakas ang integration, intra-regional na kalakalan, intra-regional trade. So, ang layunin nito ay ang taasan ang mga ekonomiya at akitin ang mga pamumunuhan at itaguyod ang pakikipag-cooperate. So, ang halimbawa ay ang mga pagsisikap sa regional na integration ng East African Community para sa malayang kalakalan at kooperasyong pang-ekonomiya. So, ang mga patakaran sa pangangalakal o sa kalakalan sa mga nagde-develop na bansa ay iba-iba. So, ang layunin nitong balansehin ang pag-unlad ng economy kasama ang mga pangangailangan ng lokal na pag-unlad. So, habang hinaharap ang mga worldly trade at mga regulation, ay ang bawat bansa ay nag-a-adjust ng kanilang mga patakaran sa kalakalan. Or ang bawat bansa ay nag-a-adjust ng kanilang rules sa kalakalan upang maging akma or maging akma sa kanilang natatanging kalagayan or ang objectives sa pag-unlad na nako-consider ang mga ito tulad ng ang lakas ng industriya or pangangailangan ng merchants at ang mga worldly trend sa pangangalakal or sa kalakalan.